Isang linggo na ang palit-putukan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Higit 1,000 lang namatay pero wala raw aatras sa laban. Dito sa Pilipinas, umiiyak na rin ang mga motorista. Ang presyo kasi ng petrolyo, inaasahang sisirit pa. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Gulo sa Middle East, walang humpay pa rin. Big time hike sa presyo ng produktong petrolyo nakaamba. Bilang ng mga lalantad na umano'y bagmen ni Zaldico, posible pa raw madagdagan sa mga susunod na linggo ayon sa NBI. Hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling tinabla ng ICC. Exclusive! Nakasira na nga ng kalikasan, pumatay pa ng kabuhayan. Reclamation project sa Manila Bay. Inireklamo. Poster boy ng misogynistic culture. Actress Ann Curtis nagsalita na sa sexist remarks ni Quezon City Congressman Bong Suntay. At Heart Evangelista dinumog sa Paris Fashion Week. Nagpapatuloy ang gera sa Middle East at walang signal na huhupa ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Sa nakalipas sa isang linggo, nakita ng buong mundo ang mabilis na pag-escalate ng tensyon sa pagitan ng Israel, Iran at United States na ngayon ay ramdam ng epekto. Hindi lang sa seguridad ng rehiyon kundi pati na sa global economy. February 28 na magsagawa ang US at Israel ng tinatawag itong preemptive strikes na sa mga military targets sa loob ng Iran. Layunin itong pahinain ang missile at nuclear capabilities ng Tehran. Napatay sa mga operasyong ito ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Mabilis ang naging sagot ng Iran. Sa loob lang ng ilang oras, nagpakawala ito ng mga missile patungo sa ilang Gulf countries na may presensya ng US military. Kabilang na yung United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait at Jordan. Marami sa mga missile ang na-intercept ng air defense systems pero may mga pagsabog at debris pa ring bumagsak sa ilang lungsod sa rehiyon. Habang tumatagal ang conflict, lumalawak din ang tinatamaan nito at hindi na lang ito military targets. Isa sa pinakakapansin-pansing development ay ang pag-atake sa digital infrastructure. Kinumpirma ng Amazon na 3 Amazon Web Services data centers, 2 sa UAE at 1 sa Bahrain ang nasira matapos tamaan ng drone strikes. Dahil dito nagkaroon ng disruption sa cloud services na ginagamit ng mga bangko, negosyo at online platform sa Gulf region. Ipinapakita nito na sa modernong digmaan, hindi na lang base militar ang target, pati na rin yung digital systems na nagpapatakbo sa global economy. Malaki rin na naging papel ng United States sa conflict na ito. Unstoppable na si President Donald Trump, no? Dahil sa pagpapatuloy ng war operation sa Iran na tinatawag na Operation Epic Fury. Matapos i-reject ng US Senate at House of Representatives yung mga panukalang pipigil sana sa pagpapatuloy ng military campaign. Pinagbibintangan ng US na nagpapatuloy ang nuclear program ng Iran. Ayon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, gumastos ang Estados Unidos ng nasa $3.7 billion sa unang 100 hours para pondohan ang gera. Kabilang dito yung missile defense, troop deployments at logistics sa buong rehiyon. Sinabi rin ni Trump na kailangan niyang makialam sa pagpili ng bagong leader ng Iran. Isang pahayag na nagpapahiwatig na maaaring layunin ng Washington na hindi lang pahinain ang military capabilities ng Iran kundi manghimasok sa political system nito. Ayon sa ilang US officials, maaaring tumagal ang military campaign ng hanggang 8 linggo
Depende kung gaano kabilis mapapahina ang kakayahan ng Iran. Pero hindi lang sa battlefield nararamdaman ang epekto ng conflict. Ang Middle East ang sentro ng global oil supply. Halos 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz, ang makitid na shipping route sa pagitan ng Iran at ng Gulf States. Kapag naapektuhan ng rutang ito, mabilis itong itinutulak pataas ang presyo ng langis sa buong mundo. At nararamdaman na rin ito sa Pilipinas. Ang piso ay nagsara sa 59 pesos kontra dolyar mula sa higit 57 pesos bago nagsimula ang conflict. Hudyat ito ng market instability. Inaasahan din yung malalaking pagtaas ng presyo ng langis. Tinatayang nasa 7.48 pesos sa gasolina, 17.28 sa diesel at nasa 32.35 sa kerosene. Dahil dito sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na magpapatupad ang gobyerno ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang yung tulong para sa mga sektor na pinakaapektado. May higit 2 milyong OFW din sa gitnang silangan na maaaring nanganganib yung buhay at kabuhayan kung lalala pa ang tensyon sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking tanong, hanggang saan naabot ang conflict na ito at kung sapat ba ang kahandaan ng Pilipinas sa net importer ng langis kung magtatagal pa ito. Dahil kung magtatagal pa yung digmaan o kung patuloy na maaantali yung paglabas ng langis mula sa Gulf region, siguradong malaking dagok ito sa ekonomiya ng bansa. Dagok na sa huli ay iindahin ng bawat Pilipino. All eyes on the gas prices sa mga motorista. Sa susunod na linggo kasi, inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa gitna pa rin yan ng krisis sa Middle East. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charity Sulit. Sabado pa lang, pumipila na ang maraming motorista sa mga gasoline station. Inaabangan na rin kasi ang pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng sigalot sa Middle East. Pero payo ni Energy Secretary Sharon Garin, hinay-hinay lang. Sa Martes pa raw kasi ipapatupad ang price hike sa gasolina. Panawagan ng DOE Chief, magtulong-tulong para mahuli ang lalabag sa batas. Bawal kasi ang profiteering at hoarding. Lumabas naman ang resulta ng full-week mean of Platts Singapore Calculated Price Adjustments. Ayon sa ilang oil industry experts, posibleng tumaas ng 10 pesos kada litro ang gasolina, halos 20 pesos kada litro ang diesel, at humigit kumulang 25 pesos kada litro naman ang kerosene plus premium. Sa isang mensahe, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang plano para paghandaan ang paggalaw ng presyo ng langis. Ayon kay PBBM, bukod sa reduction sa excise tax, maglalabas din daw ng fuel subsidies at cash transfers ang pamahalaan sa mga sektor na apektado ng anticipated price increases. Dismayado naman si Mary Zapata, na President ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Hindi raw kasi kabilang ang trucking industry sa mabibigyan ng subsidy mula sa gobyerno. Like for example, bus, jeepney, yung other magkakaroon sila ng subsidy from the government. Pero ang trucking industry is not included on that. Never mentioned yet pa hanggang ngayon. We never know what would be the pronouncement in the future if they will be including us to those beneficiaries. Ayon kay Zapata, napupunta sa pagkonsumo ng diesel ang halos kalahati ng gastusin sa trucking industry. Kaya apektado ang operational costs, maintenance, singil sa kliyente, pati na rin ang pagpapasweldo para sa kanilang tauhan. If ever magiging 90 pesos ang per liter by next week or on the other coming week, well, yung increase from 70 to 90, it will be 30%, no? So definitely, kung 22,000 ang singil namin, magre-request kami sa aming kliyente mag-increase at least 6,000. Ani Zapata, wala pang ahensya ng gobyerno ang nakikipag-ugnayan sa kanila tungkol sa issue. Dagdag din niya, sa ngayon, sana matuloy ng Kongreso at ni PBBM ang planong paluwagin ang excise tax. Malaking relief na raw ito para sa kanila. Para sa Agenda Weekend, Charity Sulit, Billionaire News Channel. Isinama na sa high-risk area ang Strait of Hormuz para sa mga tripulanteng Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers, bukod sa Red Sea,
Pinalawak pang advisory sa maritime sector kung saan isinama na ang Strait of Hormuz sa mga conflict areas. Nasa pagitan nito ng Persian Gulf at Gulf of Oman na siyang lagusan ng mga barkong nagdadala ng mga produktong petrolyo sa malaking bahagi ng mundo. Git ng ahensya, kapag ang isang barko ay naglalayag sa naturang strait, may choice ang Pinoy na sumama o hindi sa paglalayag. Ngunit kung pumayag man ang mga tripulante, makakatanggap ito ng karagdagang sweldo benepisyo mula sa kanyang employer. Samantala, patuloy naman ang monitoring ng DMW sa mga barko at tiniyak ng ahensya na sakaling tumindi pa ang gulo sa Middle East ay handa silang umalalay sa mga apektado nating kababayan. Bagaman tumatak bilang isang strongman o may kamay na bakal, pinalampas daw ni FPRRD ang kanyang bashers noon. Ayon yan kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ang pagkakamaling ito raw ang nagtulak sa bise para ireklamo ang nagpakilala niyang bagman na si Ramil Madriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Pagkakamali umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi pagsasampa ng kaso laban sa mga kritiko nito, ayon yan kay former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Yan daw ang dahilan kung bakit sa unang pagkakataon nagsampa ng legal complaint si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang bagman at former security aide nito na si Ramil Madriaga. Kaya siya nagdemanda. Ang tingin niya, nagkamali ang papa niya nung mga nakaraan na pinabayaan niya sila Trillanes, banat lang ng banat, na hindi niya dinidemanda. Kaya sabi niya, didemanda ko na ito para tumigil na ito. Otherwise, pag hindi mo pinatigil yan, paulit-ulit yan. Ayon kay Panelo, hindi ka panipaniwala ang affidavit ni Madriaga, lalo na't wala umanong nagko-corroborate sa mga statement nito laban sa pangalawang Pangulo. Dapat among the security and staff, mayroon man lamang na kakilala ka. Wala. Hindi siya kilala eh. Para naman sa Duterte alay na si Attorney Jimmy Bondo, mas maganda ang ginawang legal na hakbang ni VP Sara kaysa aniya sa isang public condemnation na maaari pa umanong umani ng negatibong reaksyon. Para rin kay Bondo, presidency umano ang nakataya sa pagkakataong ito. Kaya aniya nagpa siya ang pangalawang Pangulo na idulog sa korte ang kanyang reklamo. Kasi she's finally resorting to legal processes. Hindi ba maganda yon? Pag hindi siya nag-resort, tapos mag-resort na naman siya to SOCMED na magsisisigaw siya doon, magagalit din ng tao. Matatanda ang sa administrasyon ni FPRRD, pinakulong ang isa sa mga pinakamatinding kritiko ng war on drugs na sinuoy Senator Laila de Lima matapos akusahan ng drug-related charges. Isang bagay na ibinasura rin ng korte matapos ang halos 7 taong pagkakakulong ng ngayon ML Party List representative. Bukod pa iyan sa ipinasarang media giant at pagpapakulong sa isang mamamahayag na kilalang Duterte critic na pinangunahan din ng ilang closest allies ng administrasyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Posibleng madagdagan pa ang mga lalangtad sa mga susunod na linggo bilang alleged bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ayon sa intelligence reports na nakalap ng National Bureau of Investigation o NBI, tinatayang nasa 100 individual ang kinausap umano ng kampo ni na Attorney Levy Baligod para sumama sa nagpakilalang 18 ex-Marines. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Mas marami pang mga dating sundalo ang posibleng lumutang sa susunod na linggo kasama ng umano'y 18 ex-Marines na nagpakilalang bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ito ay ayon sa mga ulat na natanggap ng NBI sa gitna ng kanilang investigasyon sa mga aligasyong ipinukol ng mga personalidad. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas. And you and I know, may lumalabas na nga retired general kahapon, hindi ba? So we'll follow all those leads. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, marahil ito raw ang dahilan kung bakit nasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na political tipping point ang layo ng bagmen. Giit pa ng Ombudsman, hindi lang political, meron din daw economic motives ang mga nasa likod nito. Matapos na matanggap ang joint affidavit ng 18 ex-Marines, dineputize ng Ombudsman ng NBI para suriin ito. They're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Hindi naman yun eh.
Sinubpina na ng NBI ang 18 personalidad, kasama ang kanilang counsel na si Attorney Levy Baligod, si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang abogadong nagnotaryo sa joint affidavit ng Bagmen. Higit kumulang 30 personalidad daw ang sinubpina ng NBI at kung hindi raw sila sisipot, sabi ni Matibag, Well, we are deputized by Ombudsman and the Ombudsman has a contempt power. Then we will report it to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman, ma-exercise yung mga ganung powers nila. I hope they attend yung subpoena namin kasi sabi naman nila they're willing to face an investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. Muling iginiit ng NBI Director na evidence-based ang kanilang investigasyon. Anya pa, hindi sila mag-aatubiling ipatawag din ang mga personalidad na itinuturo ng 18 ex-Marines para pagpaliwanagin. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Naninindigan ng ICC na dapat manatili sa kulungan si FPRRD. Muli nitong tinabla ang argumento na dapat siyang palayain dahil sa health reasons. Pero paglilinaw po, sa ating mga manonood, hindi pa ito nangangahulugan ng hatol ng ICC sa confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Kevin Manalo. 2 beses nang natalo sa kanyang interim release request si Duterte noong nakaraang Setyembre at Nobyembre. At nitong Enero, nang magdesisyon ng korte na mananatili siya sa kanyang detention. Umapela dito ang depensa. Old, tired and frail na si Duterte ayon sa kanyang waiver. Sa medical assessment, hindi raw fit to stand trial si Duterte at ang kanilang report ay patunay umano sa risk assessment na hindi kayang tumakas, manakot ng mga testigo o magsagawa ng anumang krimen ang 80 taong gulang nilang kliyente. Pero dahil hindi raw pinansin ng korte ang report mula sa kanilang kampo, ang tinatawag nilang new fact tungkol sa umano'y hindi magandang kalusugan ng dating Pangulo, nag-commit anila ng errors of law and of fact at abuse of discretion ang ICC. Sa 29 na pahinang isinapubliko ng ICC, nanaig ang desisyon ng Appeals Chamber. Patuloy ang detention ni Duterte. Isa-isang pinaliwanag ng ICC ang mga dahilan. Una, walang bagong medical information sa report ng depensa at mas updated at neutral ang panel's reports kung saan idiniklara ng mga independent medical experts na maayos ang kalusugan ni Duterte. Matagal nang malinaw ang patakaran ng korte, hindi tatanggapin ang medical reports mula sa magkabilang kampo, depensa man o prosekusyon, para mapanatili ang impartiality. Pangalawa, legal ang risk assessment, hindi medical. Hindi raw dapat ito pinaghahalo gaya ng ginawa ng depensa. At panghuli, walang procedural unfairness sa ginawa ng pre-trial chamber. Patas at may konsiderasyon din ng korte sa kalagayan ng suspect. Dahil dito, sabi ng Appeals Chamber, rejected ang kabuuan ng apela ng depensa. Sa madaling salita, tuloy ang detention ni Duterte sa The Hague. Tila inaasahan naman ng depensa ang desisyon ng ICC. Sa pahayag ni Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni Duterte, nasabi na raw ng dating Pangulo ang kanyang pananaw patungkol sa kanyang detention. Dagdag pa ni Kaufman, naniniwala siyang ang desisyon ng ICC ay tila isang polisiya, kung saan hindi nila isinasaalang-alang ang anumang kondisyon ng isang suspect sa kasong crimes against humanity. Wala namang komento ang prosekusyon sa desisyon ng korte. Para sa Agenda Weekend, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Hague, Netherlands. Dama rin hanggang sa sports scene ang epekto ng pag-atake ng US at Israel laban sa Iran. Sa opening ceremony ng 2026 Winter Paralympics, absent ang nag-iisang athlete mula sa Iran dahil hindi raw nakabiyahe. Labis ang panghihinayang ng organizers sa dapat sana'y shining moment para sa mga specially abled athletes. Sa kabila nito, nagpasalamat sila sa mga sumusuporta sa event na tatakbo hanggang sa March 15. In the coming days, a record number of athletes and nations will showcase the very best of Paralympic winter sport.
Through their exceptional sporting performances, Paralympians will remind the world that disability is not itself a limitation, but an incredible dimension of human diversity. And tonight, on this historic stage, the next chapter begins. US President Donald Trump hindi raw makikipagnegosasyon sa Iran. Unconditional surrender, inihirit. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Unconditional surrender. Yan lang daw ang tatanggapin ni US President Donald Trump mula sa Iran. Isang linggo yan matapos ang joint attack nila ng Israel. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na wala siyang balak makipagnegosasyon at tanging pagsuko at change in leadership lang ang kanilang tatanggapin. Pero ayon mismo kay Iranian President Masoud Pezeshkian, hindi sila yuyuko sa Estados Unidos man o sa Israel. Humingi rin siya ng dispensa sa mga bansang nadamay sa kanilang pag-atake. Hindi raw sila ang target nito. Maliban na lang kung sa mga bansang ito rin nang galing ang pag-atake. Nasa mahigit 1,000 katao na ang naiulat na namatay sa palitan ng airstrikes. Nakasara pa rin ang maraming airspaces at airports, habang patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng sigalot sa Middle East. Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs ang ulat ng isang UAE state-owned media matapos itong sabihin na kinondena ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naging pag-atake ng Iran sa kanilang rehiyon. Ayon sa DFA, pakikiisa at paninigurado lang ng kaligtasan ng mga Pilipino sa bansa ang layo ng Pangulo sa pagbisita. Inanunsyo kahapon ng Malacanang na nag-usap si Pangulong Bongbong Marcos at United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ayon sa palasyo, nagpahayag ng pakikiisa sa UAE ang Pilipinas sa pagharap sa sigalot sa Middle East. Kumpiyansa rin daw ang Pangulo pagdating sa kaligtasan ng halos 1 milyong Pilipinong naninirahan sa UAE. Pero tila iba ang pahayag ng state media ng UAE. Ayon sa Emirates News Agency, kinondena raw ng Pangulo ang umano'y blatant Iranian attacks na tinatarget ang kanilang rehiyon. Nagpasalamat daw ang UAE President sa suporta ni PBBM sa kanilang bansa. Sagot ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas kung ano ang inilabas ng Presidential Communications Office ng Presidente, iyon lang ang pahayag ni PBBM. Samantala, isa ang UAE sa nakaupong miyembro ng Board of Peace ni US President Donald Trump. Ang Board of Peace ay isang samahan na binuo ng Trump administration para pagtulungan ng reconstruction ng Gaza. Nakaupo rin dito ang umatake sa Iran at ang matagal ng katunggali ng mga Palestino sa Gaza Strip, ang Israel. Ilan pa sa sitting members ng Board of Peace ay ang Bahrain, Cambodia, Kuwait, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Vietnam at Indonesia. Ang Pilipinas, isa sa mga imbitadong bansa at mismo si US President Trump pa raw ang nagpadala na sulat kay PBBM para imbitahan tayong sumali. Are we going to join this? We're looking at what kind of commitment is being asked of us, and of course we have to find out how we can be of help. We've always been for finding a way to contribute in any kind of peace effort. So if this is something that the Philippines can be part of, then very likely we'll accept the invitation. $1 billion ang required contribution sa Board of Peace, kaya ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika, tinitingnan pa ng pamahalaan kung anong klaseng kontribusyon ang pwedeng ihain ng Pilipinas. At sa huling update mula sa Foreign Affairs Department kahapon, pinag-uusapan pa raw ng gobyerno kung talagang sasali tayo.
The Board of Peace has been authorized by the Security Council for its work on Gaza, strictly for that. We're not talking about the wider operations or any of the aspects that have been in the media for the last several days. What we're talking about is the work on Gaza. Endorsed by the UN Security Council, ang konseho kung saan kandidato ang Pilipinas for a non-permanent seat, ang kontrobersyal na Board of Peace para sa human rights experts. Lilipad pa New York City ang Pangulo bukas para makipagpulong sa UN tungkol sa ating kandidatura dito. Bagaman may basbas ng UN Security Council, iba naman ang tingin ng United Nations Human Rights dito. Ayon sa mga eksperto ng UN, kabaliktaran ng right to self-determination ng international law ang i-endorso pa mismo ang paghawak ng Board of Peace sa rehabilitasyon ng Gaza. Dapat daw ang redevelopment ng Gaza hawak ng mga Palestino at hindi ng mga dayuhan. Sa pag-upo ni Pangulong Marcos sa UN General Assembly sa susunod na linggo, boses daw ng Asya ang dadalhin niya roon. At ang posisyon ng Pangulo sa pagsali sa Board of Peace to President Trump, wala pang kasagutan sa ngayon. May kanya-kanyang kwento ang mga Pilipino na naipit sa ibang bansa dahil sa pag-atake ng US at Israel sa Iran. Habang stranded pa rin ang ilan sa kanila, may iba namang piniling magbayad kahit na doble ang pamasahe, makauwi lang sa kanilang pamilya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Sige, kunin mo yung gamit. Sabi ko sa iyo patatamaan yan malapit sa atin yan. 5 araw nang naka-check-in sa hotel sa Dubai ang OFW na si Joseph Atbega. Kwento niya, sakay siya ng Emirates flight pa Bahrain nang sumiklab ang gyera sa Iran. Kaya nag-announce ang piloto na ma-divert sila sa Oman. Pero dahil sa air traffic congestion ay napilitan silang mag-land sa Dubai bilang connecting flight. Sa kasamaang palad, biglang isinara ang airspace at kinansila ang lahat ng flight. Dahil sa nangyari, nakatulog na si Joseph sa Dubai Airport pero nagulantang siya sa isang malakas na pagsabog. Agad silang in-evacuate at pinanatili sa hotel malapit sa Burj Khalifa. Wala na pong flight pa Bahrain. Paiglip na po sana ako noon and then dun sa upper, B12 po, upper side, doon po yung may sumabog na parang drone po yata, suicidal drone. So lahat na po ng staff nagpanic na and then suddenly pinalabas na po kami agad lahat ng staff, lahat ng passenger na naghihintay. Kalbaryo din ang sinapit ng isang Pinay OFW na may layover sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 4 na oras daw sila naghintay sa loob ng eroplano pero pinalabas daw sila ng crew dahil tuluyan ang kinansila ang kanilang paglipad papuntang Paris. Nung mag-boarding na kami, normal lang yung boarding namin. Pagdating doon sa loob ng aeroplano, nagtaka na after mga siguro kulang-kulang 4 na oras yun o 5 oras na yata kami nandito sa loob ng aeroplano. Wala man lang mga nagsasabi ng announcement, binomba pala ang American Embassy nung time na papasok kami sa boarding. Nag-aalala rin ang OFW sa Cyprus matapos bombahin ng Iran ang British Royal Military Base sa Paphos, Cyprus. Yung impact po namin ay kaba. Siyempre kasi first time namin makagaranas ng ganyan dito. No? Tapos takot. Isang summit naman ang dinaluhan ng isang Pinoy na ginanap sa UNESCO sa France. 3 beses na daw na-cancel ng kanyang flight dahil ang eroplano na kanyang sasakyan pabalik ay may layover sa Dubai. Kaya naman kahit doble na ang presyo ng plane ticket sa ibang airline ay nag-book na siya para lang makabiyahe. Last March 1, if I'm not mistaken, I received a note that the flights were canceled. I initially thought that it's just for a few flights. I didn't know that this whole bombing and whatnot is already happening. Kahit back to normal na ang ilang lungsod sa UAE, patuloy pa rin nakakaranas ng takot ang ilan sa mga kababayan natin sa ibang lugar kung saan nakikita nila ang pagsabog ng drone attack ng Iran. Maging ang BNC correspondent sa Dubai ay nakasaksi din ng interception ng drone attack sa kanilang lugar. Ayan, kasalukuyan pong ayan, nakukuhanan po natin ang intercept ng... Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa krisis sa Middle East, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko na maging matalino sa paggamit nito. Paalala ng bise, maging matipid, planuhin ang budget at tangkilikin ng local products para protektahan ng ekonomiya.
Pero higit sa hakbang ng taong bayan, iginit ni VP Sara ang tungkulin ng gobyerno at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Para naman sa palasyo, dapat magtipid at talagang napapanahon ang paghahanda lalo na at malabo pa ang ceasefire sa pagitan ng naglalaban ng mga bansa sa Middle East. Sa isang pahayag, sinabi ni PBBM na hindi nagpapakampante ang gobyerno. Ayon din sa Energy Department, may direktiba na rin daw ang Pangulo na magpatupad ng mahakbang para mapagaan ang pasanin ng mga Pilipino. Whole-of-government approach daw ang kanilang tugon, kabilang na ang pag-monitor sa paggalaw ng presyo ng langis at mga gas station. Hawak na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril sa Azure Urban Residences sa Parañaque City kung saan 2 ang namatay. Batay sa investigasyon, dati nang may kasong homicide ang gunman. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Kuha ang CCTV footage na ito sa loob ng basketball court sa Azure Residential Condominium sa Parañaque City. Makikita sa footage ang lalaking nakaputi na may hawak na payong habang papasok ng court. Maya-maya ay lumapit siya sa bench. Agad nitong tinutok ang hawak na baril sa mga nakaupong lalaki at walang habas na pinaputukan. Nakatakbo pa ang mga biktima pero natumba rin ang mga tinamaan ng bala. 2 ang dineklarang dead on arrival sa ospital at 3 naman ang nagtamo rin ng tama ng bala sa katawan na agad namang naisugod sa ospital. Pati mga tao sa paligid nagpulasan din matapos na pati sila ay tutukan din ng baril ng gunman. Ang armadong suspect nakatakas. Makalipas ang 48 oras na sakote ng mga pulis ang suspect, ang 59 years old na si William de Guzman Maik. Na-recover mula sa kanya ang ilang baril at mga bala. Idinaan siya sa inquest proceedings ng Parañaque City Police Station. Ayon sa National Capital Regional Police Office, dali-daling nagtago sa Silang Cavite ang gunman matapos ang pamamaril. Pero tuluyan na siyang nasukol sa isinagawang manhunt operation sa condo unit ng asawa niya sa barangay Moonwalk sa Parañaque City. Gabi po, kahapon po ay may na-receive po tayong information. Of course, from the community, dahil suspect ay posibleng andun po sa condo unit dito sa may Moonwalk. And after due validation, ay pinuntahan po natin. Lumabas pa sa investigasyon na 2 beses na palang inreklamo ng mga biktima ang gunman sa security ng kondo dahil sa pangiistorbo. Base sa log sheet, December 28, 2025 at February 4, 2026, nangyari ang umunoy pa ulit-ulit na pagkatok ng suspect sa mga biktima at hinahanap nito ang isang tao na hindi rin naman kilala ng mga biktima. May dati na po silang alitan. 2 beses po kasing may reklamo sa kanya doon po sa management at sa security po doon sa condominium hotel. At yun po ang nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na ito. Lumalabas din na may kinaharap na palang homicide case ang suspect noong 2023 sa Taguig City. Actually po, yung warrant of arrest na service of sentence po yun. Na-arrest po, napanagano po siya at cancel siya for the case of homicide. Then, nung ma-sentence siya po siya, hindi na po siya nag-appeal. Then, yun nga po, lumabas po yung warrant niya for service of sentence. Maharap naman ngayon ng suspect sa kasong double murder. Sa panig ng mga naulila ng mga biktima, kahit nahuli na ang suspect at halos abot kamay na raw ang hustisya sa sinapit nila, hindi na maibabalik ang buhay na nasayang lalo't bata at marami pang ambisyon ang kanyang pinatay. Masakit. Kasi sa pagkakalala mo, hindi balik kung may sakit na kung namatay. Pero yung pinatay na isang taong walang kaluluwa, walang habas na pamamaril. Ibalik kung luko-luko yung binatid o kriminal. Yung paghinayanan ng buhay na punong-puno ng pangarap sa buhay. Sinubukan pa rin namin kunin ang panig ng management ng kondo pero tumanggi itong humarap sa amin.
Una na nitong inihayag sa isang social media post na prioridad ng management ang kaligtasan ng kanilang mga residente. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa otoridad. Naihatid na rin daw nila ang kanilang suporta sa mga biktima at hinimok ang mga kaanak ng mga ito na makipag-ugnayan din sa mga otoridad para matanggap ang kinakailangan nilang assistance at privacy sa panahong ito. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. May tuturing umanong favoritism ang dahilan ng sibling rivalry ni na PBBM at Senator Amy Marcos. Ayon sa isang propesor, pinaburan kasi ng kanilang magulang ang Pangulo dahil lalaki ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charity Sulit. Tila primetime issue raw ngayon ang umano'y family drama sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at ang nakatatandang kapatid nito na si Senador Amy Marcos. Matatanda ang nagpa-presscon pa ang ate ni PBBM at nagbato ng mga alegasyon pinabababa rin nito ang Pangulo sa pwesto para daw sa bansa. Sa pangunguna ng negosyante at political analyst na si Wilson Lee Flores, tinalakay sa Pandesal Forum sa Quezon City ang umano'y family feud o alitan ng magkapatid. Sa pagsusuri ni Professor Enrique Soriano, isang family governance advisor at consultant, deep-seated daw ang ugat ng kanilang tensyon. Ayon kay Soriano, pakiramdam daw ng senadora, qualified din siya tulad ni PBBM. Pero tila naging hadlang daw ang sinasabing sexism na laganap sa Asian countries. Typical of Asians, the male comes into the picture. Yes. Then it becomes public. Yes. And there were many alipores. Yes. It makes everything complicated. So again, it's sad, it's unfortunate. Para kay Soriano, itinuturong may sala sa hidwaan ng magkapatid ang kanilang mga magulang na sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Dekada-dekada na rin daw kasi mula noong kumulo ang sama ng loob ng magkapatid sa isa't isa. Ani Soriano, kung pumagitna na si Imelda Marcos, posible sanang maresolba na ang isyu ng magkapatid. Favoring one over the other. There was a power struggle when they were young. There was the obvious preference of a male heir. Yes. And the complexities plus a political family plus many other additional noise that created all of this real sibling rivalry. Payo naman ni Soriano sa magkapatid, sit down and talk para maplansya ang anumang gusot at maayos ang problema. After all, ani Soriano, blood is thicker than water. Para sa Agenda Weekend, Charity Sulit, Bilyonaryo News Channel. Looking for apo. Yan ang hirit ni Pangulong Bongbong Marcos nang batiin si House Majority Floor Leader and presidential son Sandro Marcos on his 32nd birthday today. Sa isang social media post, proud dad si PBBM sa paglaki raw ni Congressman Sandro into a kind, industrious, and talented man. Disiplina at puso naman daw ng kongresista ang nakapagpapaproud kay First Lady Liza Araneta Marcos na bumati rin gamit ang throwback photos nilang mag-iina. Hopeful ang delegasyon ng Pilipinas na magiging mabunga ang nakatakdang working visit ni PBBM sa Estados Unidos. Ano-ano nga ba ang nakalatag para sa UN General Assembly? Alamin sa Agenda Weekend Report ni US Correspondent Don Tagala. In the space of a few years, we experienced a global pandemic, a military coup in Myanmar, Russia's invasion of Ukraine, disruptions in global trade through tariff wars. Ilan lang yan sa global security threats na matatawag na drivers of the New World Disorder ayon kay DFA Secretary Teresa Lazaro na naimbitahan ng Foreign Policy Association ng New York City para magsalita tungkol sa vision ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN para sa peace, security at stability ng Indo-Pacific region. ASEAN's time-tested values of cooperation, community building, and commitment to the rules-based order have become more relevant now. The united ASEAN, firmly at the center of the regional security architecture and actively shaping the new geopolitical landscape, remains the best guarantee for peace, stability, and broadly shared prosperity in the Indo-Pacific.
Samantala, parating din si President Ferdinand Marcos Jr. sa linggo para magsalita sa United Nations sa kanyang call for peace, protection of civilians, and respect for international law para sa Middle East. Bago pa man dumating sa Amerika si President Marcos Jr., nauna na si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro para suportahan at paghandaan ang bid ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council. Naniniwala si Lazaro na ito ang magiging ambag ng Pilipinas para makatulong naman sa peace process sa ibang parte ng mundo matapos ang tagumpay ng peace process sa Mindanao. We are very proud of the peace process that we had in Mindanao, the Bangsamoro peace process. We'd like to share that to the world because it has its challenges, of course, but we think it was a very successful peace process. It's about time to be, as they say, I don't want to say it, but it's a joke. The joke says that if you're not on the table, you're the menu. Umaasa din si Lazaro sa solid na suporta mula sa ASEAN leaders na ibigay ang kanilang boto para sa Pilipinas. Before we launch any candidacy, we always ask ASEAN, here we are, we're running for this position, and we don't move until ASEAN votes as a group. May pahayag din si Lazaro sa 80th anniversary ng Philippine-US diplomatic relationship ngayong taon. 80 years is really a long time. Of course, it has its ups and downs. We are now developing this Luzon Economic Corridor. The message is we want another 8 years of this kind of relationship, but to help us more in the economic aspect of our relationship. Nakatakda namang magsalita si PBBM sa 70th session of the Commission on the Status of Women sa UN Lunes. Para sa Agenda Weekend, Don Tagalab, Billionaire News Channel, New York. Actress Ann Curtis nagsalita na sa sexist remarks ni Congressman Bong Suntay. Susunod yan sa Agenda Weekend. Aminado ang Philippine Reclamation Authority na naaapektuhan ng Manila Bay Reclamation Project ang marine resources at kabuhayan ng mga mangingisda. Pero sa kabila ng reklamo na labag sa standards ng proyekto, naninindigan sila na may maganda itong pupuntahan. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa pagupo ng bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources na si Secretary Juan Miguel Cuna, agad umusbong ang pangapanawagan na silipin ang mga reclamation project, partikular na ang nagpapatuloy ngayon sa Manila Bay. Ayon sa grupong pamalakaya, nabiguraw ang dating opisyal ng DENR na protektahan ang marine resources ng Manila Bay. Eksklusibong napasok ng Billionaire News Channel ang kasalukuyang reclamation project sa Manila Bay. May dalawang bahagi ito, ang Pasay 360 at Pasay 260 o ang Pasay Harbor City. Ayon sa Philippine Reclamation Authority, mahigit 80% ng tapos ang Pasay 360 habang 62% naman ang Pasay 260. Targetin raw nila na matapos na ang pagtatambak ng lupa ngayong taon. Sa kabila nito, aminado ang PRA na may epekto sa kalikasan ang pagsasagawa ng reclamation. Pero hindi raw nito pinatay ang mga yamang dagat. Alam naman namin na yung mga ganong development tulad ng dredging for the sandfill and also the ongoing reclamation dito sa area, talagang may may effect doon sa environment, may displacement. Actually, displacement lahat yan eh. Hindi mo naman pinatay yung isda except that nataboy mo. Giit nila, pumasa rin daw sila sa environmental and scientific test. Sa kabila ng negatibong epekto nito sa kalikasan, pinandato sila na magsagawa ng mga alternatibong aksyon. We were required to do mangrove plantation within Manila Bay, pwedeng sa Bulacan area, pwedeng sa Cavite area, ganon. So yung mga
Miniminimize namin yung naging effect. Alam rin daw ng PRA na may ilang mangingisda ang naapektuhan ng proyekto, partikular na sa mga lugar na pinagkuhaan ng mga buhangin dahil nabawasan ng mga isdang huli. Solusyon daw ng ahensya ay pagbibigay ng livelihood project sa mga apektadong residente. Nanindigan ng PRA na hindi sila dagdag dahilan sa pagbaha sa Maynila. Anila, hindi naman daw nila binabarahan ang mga daluyan ng tubig. Katunayan, may mahigit 200 meters na distansya ang tinambak nilang lupa sa aktwal na landmass. Nandito ako ngayon sa isang reclamation area dito sa Pasay City na kung saan may lawak itong 360 hectares. Na ayon sa Philippine Reclamation Authority, kahit pa galing ang mga buhangin ito sa dagat, siniguro nilang matibay ang pagkakagawa. Sa katunayan nga raw, earthquake resilience ito. Bahagi ng public-private partnership ng reclamation sa Manila Bay. Walang ginastos ang gobyerno rito. Nakatakdaring itayo rito ang Philippine International Exhibition na may 2,700 square meters, doble ang laki sa Philippine Arena. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang actual plan para sa reclamation area. Pagmamalaki nila, mas moderno at makabago ang mga istruktura. Tulong din daw ito para ma-decongest ang ibang bahagi ng Metro Manila. Pero ang pangarap na ito, ayon sa PRA, taon pa ang bibilangin bago maisakatuparan. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Actress Ann Curtis finally speaks up sa sexist remarks ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. In her social media posts, sinabi ni Ann na pinili niyang magsalita not for the drama, kundi malian niya ang manahimik lang. Nagulat at nagalit daw siya sa pahayag ni Suntay at ngayon, mas malinaw sa kanya na present ang misogyny kahit saan. Pero ang mas malinaw rito, sa isang public official pa mismo nang galing ang pambabastos. Dahil ginamit daw siya bilang example, gagamitin rin niya si Suntay bilang halimbawa ng isang poster boy ng kultura na tila katanggap-tanggap ang pag-usapan ng mga babae sa paraang ginawa niya. Giit pa ng aktres, hindi props ang kababaihan sa kanyang commentary, lalo na at pinapasweldo siya ng mga taxpayer. Hindi rin daw niya tinatanggap ang apology ng kongresista. In the end, sinabi ni Ann na basic decency ang respetuhin ang mga babae, kaya ang panawagan niya sa Ethics Committee, huwag palampasin ang ginawa ng kongresista and to uphold the integrity of public office. Ann added na she will seek legal advice and will consider all options looking forward. Matapos ulanin ng batikos, nagpaliwanag si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang naging controversial joke sa isang Senate hearing. Welta ng senador, walang mali siya at friendly banter lang ang kanyang mga sinabi. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Wala raw halong mali siya ang biro ni Senator Jinggoy Estrada sa kapwa-senador na si Kiko Pangilinan. Sabi ni Senator Jinggoy na isa lamang friendly banter ang kanyang pahayag kay Pangilinan sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Sa nasabing pagdinig kasi para sa kanyang Philippine citizenship, natanong ni Estrada si Gilas Pilipinas Women Prospect Elizabeth Janet Means kung meron na siyang kasintahang Pinoy at pabirong iminungkahi na mag-apply si Senator Pangilinan. You have Filipino boyfriend? No? Not yet po. Maybe Senator Pangilinan might want to apply. Pero sa pagdinig ding iyon ay mabilis na nagsorry si Jinggoy kay Sharon Cuneta na may bahay ni Senador Pangilinan na sinigundahan naman ni Senador Kiko. Sorry to kay Sharon. Gagalit yung command. Sa kanyang paglilinaw, sinabi ni Estrada na matagal na niyang kaibigan ng aktres at singer na si Sharon Cuneta na asawa ni Pangilinan. Nangyari ang mga komento ni Estrada ngayong ginugunita ng bansa ang National Women's Month. Sa nasabing pagdinig din ay natanong ni Estrada ang basketball player na si Maudo Malik Diouf na nag-apply din ng Filipino citizenship kung mayroon na siyang Pinay na kasintahan. Pareho ng nakakalendaryo para sa ordinary business ng Senado ang committee reports kaugnay ng hiling na Filipino citizenships ni Diouf at Means. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Bida ang mga MSME sa bagong programa ng DTI. May job fair din ang ahensya na dinaluhan mismo ng Pangulo. Ililunsad ang trabaho at negosyo, isang programang layan palawakin ang micro, small and medium enterprises o MSMEs at palakihin ang workforce ng bansa. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, 64% ng labor force ng Pilipinas ay MSMEs, kaya mahalagang pagtuunan ito ng pansin dahil sa laki ng epekto nito sa ekonomiya ng bansa. At
At the DTI, we believe that opportunity should be available to all, especially to the micro, small, and medium enterprises, which comprises 99.5% of the business establishment, 64% of the labor force, and 62% of that is women. This is a sector that we definitely cannot ignore. Sa pagdalo naman ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, sentro sa kanyang mensahe ang pangangailangang sumabay sa panahon ang workforce ng bansa. Kaya't upskilling ang nais ng pamahalaan na reforma pagdating sa usapin ng employment. Today, we live in a very uncertain world. What many of us have studied and developed a decade or even just a couple of years ago are sometimes we find no longer relevant. Bukod sa job fair, mayroon ding plenary learning session at business mentoring session kasama ang mga industry expert. Moderator din sa trabaho at negosyo ang Billionaire News Channel anchor and Geron and Travel and Tours CEO na si Chal Lontok del Rosario. Mayroon din mga booth ang government agencies gaya ng National Bureau of Investigation, Philippine Statistics Authority at Social Security System para one-stop shop na lang daw ang puntahan ng mga aplikante para sa mga employment requirement gaya ng birth certificate, NBI clearance at SSS membership. Si Micaela Prospero, first-time job seeker, ikinagalak ang pagkakaroon ng one-stop shop government requirements area at dami ng mga kumpanyang nag-o-offer ng vacancy. Bilang isang graduating student, prioridad daw talaga niya ang kumita ng pera kaya subok lang ng subok hanggang sa makahanap ng trabahong sasagot sa kanyang batayang pangangailangan. Actually, at first, nakakahiya siya. Pero syempre, di ka yayaman sa hiya mo kaya igagaw mo talaga lahat dadaanan mo. Ayon sa Go Negosyo Organization, nais bitbitin ng Pilipinas ang mga MSME sa chairship nito sa ASEAN ngayong taon. Pumalo sa record high na $112.7 billion ang end February gross international reserves ng Pilipinas. Batay sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ang panlimang buwan kung saan naitala ang tuloy-tuloy na paglago ng GIR. Ayon sa BSP, dahil sa mataas na GIR levels, lumalakas din ang external liquidity buffer. Gamit ang reserbang ito, may assets ang pamahalaan na pambayad sa imports, foreign debt obligations at pag-stabilize ng currency sakaling makaranas ng economic shocks ang bansa. All set now for the third round ng BNP Paribas Open ang tennis superstar na si Alex Ayala. Nagwagi si Ayala against Diana Yastremska ng Ukraine matapos ang halos 3 oras ng mainit na laban sa Stadium 3 ng Indian Wells ngayong araw. Muling maglalaro si Ayala sa darating na Lunes kung saan haharapin niya si world number 4 Coco Gauff ng Estados Unidos. Dagsa ang suporta ng mga Pinoy kay Heart Evangelista sa Paris Fashion Week. Sa isang video na ibinahagi ng aktres sa social media, kitang-kita na game siya na makipag-picture sa mga kababayan na nagpakita ng suporta sa kanya. Ibinahagi rin niya ang maagang preparation at sunod-sunod na fittings para sa mga event. Ayon kay Heart, pagod man ay masaya at fulfilled siya sa kanyang ginagawa. Well, Ivy, happy Women's Month muna Thank sa'yo. you so much, George. Anong masasabi mo sa latest update sa mainit na usapin ngayon? Well, for sure, hindi naman madali para kay Ann Curtis yung pinagdaanan niya. Especially that she came from Europe. Yeah. She flew, Stranded, diba? na-stranded pa siya bago pa siya ma-reunite sa kanyang family. That's why it's understandable na ngayon lang siya nakapagsalita. At saka she has all the right to be upset about what happened because she's a woman, a mother, and hindi talaga fit for public office yung sexist remarks na sinasabi nga niya. Respeto nga. Hindi lang sa kababaihan, kundi sa kapwa-tao. Sa lahat ng pagkakataon. Lahat irerespeto. Tama. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.